natin ng maluwag sa ating kalooban eh. Kung ano man yung mga ibinibigay ng mga pagsubok sa atin, kinakailangan matanggap natin ang kalooban sapagkat ito ang kagustuhan niya. Dito ay pinakikita ng ating Panginoon. Hayaan niyo mangyari yan. Sapagkat ito'y nakatakda na mangyari sa atin. Marami ang taong pagka dumating na yung mga pagsubok na ganito sa buhay, sumusuko kagad That sinisisi nila ang Diyos Pwede bang mabigyan ninyo kami ng mga paliwanag pa rito upang mabigyan ng inspirasyon ng ating tagapakinig na ang lahat ng dumarating sa buhay ng isang tao kinakailangan maluwag na tanggapin natin at ang Diyos ang ating pasalamatan. Alam mo, Kuya Min, katulad nga ng sinabi mo, kung ano man ang nakatakda sa atin ay dapat natin tanggapin. Una, walang magulang na gusto niyang maghirap ang kanyang anak. Kung tayong mga makasalanan na magulang ay ayaw nating nakikitang nagdurusa ang ating mga anak, gaano pa kaya ang amang nasa langit na gusto niyang magdusa ang kanyang bugtong na anak? Kailanman hindi niya ninais. Pero nang dahil sa kapakanan ng higit pa sa nakakarami na mga anak niya, na mga inampun niyang anak nang dahil sa kanyang bugtong na anak, ay ibinigay niya ito. Sa ating buhay, kung minsan kapag may nangyayaring sakuna, lalo't higit ito'y nakapagdudulot ng kahirapan sa buhay natin, lagi natin sinisisi ang Diyos. At lagi natin sinasabing, walang Diyos. Hindi lamang yan. Maging sa paglilingkod sa simbahan, ayaw nila yung makaranas ng konting paghihirap. Halimbawa, ang kanila lamang kura paroko ay hindi angkop yung gusto. Sa kanilang gusto ay umaalis na yan Nagtatampo na yan Pero bakit? Inibig ng Ama yun upang makita at malaman kung gaano ang pag-ibig at pananalig at pananampalataya sa Kanya. Kaya sa mga sandaling ito, sana ang mga nagnanais na naglilingkod at naglilingkod na sa simbahan, pakatibayan natin, handa tayong magsakripisyo, handa tayong maghirap, handa tayong tiisin ang lahat ng paghihirap, katulad ng inihalimbawa ng Panginoon. Iinumin niya ang paghihirap ng sarong ibinigay ng Diyos sa Kanya. Pero pansinin natin, Kuya, doon sa bandang una ng iyong binasa, nasa harapan nila si Judas. Bakit kaya nagdusa at bakit kaya maghihirap ang Panginoon? Nang dahil sa taong itong minahal niya. Ilan kaya sa atin na minahal ng Diyos na nagiging katulad ni Judas, na ayaw niyang maghirap nang dahil sa pera ay ibinebenta ang karangalang ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sana po lagi nating pag-iisipin o iisipan kung sa bawat galaw ng ating sariling desisyon ay hindi napapahamak ang karangalang ibinigay ng Diyos sa atin. Sana sa bawat gagawin natin, ang lagi nating nasa sa isip, ang karangalan na ibinigay ng Diyos sa atin.
huwag nating ipagpapalit ito ng anumang karangyaan, lalo tigit ng kayaman. Amen.